Tinututukan na ng Department of Health ang pagsipa ng kaso ng leptospirosis dahil sa mga baha na dulot ng pag-ulan nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa leptospirosis, pinangangambahan din ang posibleng pagtaas naman ng kaso ng dengue. Narito ang report. Kasunod ng pagsipa ng kaso ng leptospirosis dahil sa mga pagbaha dulot ng pag-ulan nitong mga nakaraang linggo, naka-heightened alert na ang leptospirosis fast lane o express lane sa 33 DOH hospital sa ilang bahagi ng bansa. Pinaigting din ng Department of Health ang referral system para maiwasan ang dagsa ng pasyente sa iisang ospital at tiniyak na sapat ang bed capacity at gamota para sa mga pasyenteng maa-admit. As of August 22, sa kabuuan, umaabot na sa mahigit 4,000 leptospirosis cases ang naitala ng DOH sa buong Pilipinas. Bagamat mas mababa yan ng 37% kumpara sa naitalang kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, bahagyang sumipa naman ang kaso nitong July 26 hanggang August 8 na may halos 500 kaso. Mas mataas yan ng 29% sa mahigit 300 kaso noong July 12 hanggang July 25. NCR, Region 2 at Region 3 ang may pinakamataas na kaso. Inaasa naman ang posibleng pagtaas pa ng kaso, lalo't mayroong 5 hanggang 15 araw na incubation period ang leptospirosis. Bukod sa Zero Balance Billing Program, pinalawak ng PhilHealth ang benefit package para sa leptospirosis na aabot sa mahigit 400,000 piso. Magsisimula po ang benepisyo ng PhilHealth dun sa mga may mild leptospirosis. Pwede po sila magpatingin sa ating mga yakap clinics kung saan po sila ay magbibigyan ng libreng check-up, request po tayo ng mga laboratorio doon at pinaka-importante sa lahat, mabibigyan po sila ng gamot bilang prophylaxis po kung sila ay nagkataon na napalusaw sa baha. Sa utos ng Pangulo, pinagana ng DOH ang kanilang leptospirosis at dengue fast lanes sa lahat ng kanilang hospitals at bukas centers. Binigyan diin ng Pangulo na dapat handa ang mga ospital sakaling tumaas ang kaso ng leptospirosis at dengue sa mga apektadong lugar. Ang NKTI naman sa Quezon City, lilimitahan muna ang pagtanggap ng walk-in patients para bigyang prioridad ang mga nangangailangan ng agaran at critical medical intervention dahil na rin sa dami ng pasyente. Nakikipagtulungan na ang Philippine General Hospital sa NKTI sa pagpapaigting ng referral protocols sa gitna ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Sa San Lazaro Hospital naman sa Maynila, nasa 300 hanggang 500% na ang bed capacity. Sa halos 70 leptospirosis patients, halos 30 dito ang nasa kritikal na kalagayan at nangangailangan ng dialysis. Under the Yakap Gamot program, when your Yakap doctor prescribes, you can actually avail of yung chemoprophylaxis or yung doxycycline from your gamot provider. So that's included as part of the Yakap Gamot program. Payo ng DOH, sakaling makaramdam ng alinmang sintomas ay agad na magpakonsulta. Mahigpit din ang kanilang paalala sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran at pagsusulong ng kanilang kampanya na taob, taktak, tuyo at takip at alas 4 kontra mosquito para makaiwasan ng kamamatay na sakit. Kapag dumating na ang sintomas ng leptospirosis, ay pwede ito maging irreversible. Kung sakasakali namang 1 week from now, 1 to 2 weeks, nakaramdam ng lagnat, panghihina ng katawan, pananakit ng mga muscles, kung sa ato pa, sa mga kusog-kusugan, no? At yung ihi mo ay medyo nagda-dark yung color, agad-agad na magpakonsulta para yung window of reversibility ay maagapan. Bukod sa leptospirosis, mahigpit ding binabantayan ng kagawaran ang posibleng pagtaas naman ng kaso ng dengue.